Isang grupo ang masayang nagiinuman, maya-maya lamang nagkaumbagan. Dahil lang sa isyu ng ambagan, ang masaklap pa nito ang pambubugbog na uwi pa sa isang malagim na trahedya. Gabi ng September 1, masayang nagiinuman ang isang grupo. Sweldo day daw ang araw na ito, kaya naman nagkayayaan ang magkaibigan na sina Dexter Espedido, Tino, hindi niya tunay na pangalan, at kanilang mga kakilalang sina Russell at Ivan. Sa mga CCTV footage na ito, makikita pa silang nagtatawanan at nagkakantahan. Wala naman po kaming napansin, tatlo lang po sila nung dumating. Paglipat po sa number 6, masaya naman po sila nagiinuman, wala naman po silang pinagkakatalunan. Bandang alas 2:30 ng madaling araw, natapos na ang happy-happy ng grupo. Pero nang magbayad at lumabas na ng resto bar, dito na sumiklab ang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko na po alam yung pinag-uusapan nila kasi nandiyan na po sa labas. Tapos nakita na po namin, nagtutulakan na po sila, kaya sabi namin parang nag-aaway. Lumabas na po ako, gusto ko po silang awatin. Kaso nalaki po talaga nila. Yung nagkakasuntukan na po, lumayo na po ako. Sa CCTV footage, maririnig ang ugat ng kanilang pinagtatalunan. Sabi ko, binayaran namin. Pera? Tapos yung namin. Nakausap ng resibo ang kaibigan ni Dexter na si Tino. Para raw sa kanyang kaligtasan, hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa kanya, nagpanting daw ang tenga ng kasama nilang si Ivan nang sinisingil na ito ng kanyang ambag sa ginastos sa resto bar. Kilala mo ba ako? Kilala mo ba ako? Kilala mo ba ako? Paglabas po namin, bigla pong nagmaoy si Ivan. Ang maoy po is gusto mong gumawa ng away o gulo. Sige! Bukas, hindi ako natin. Uhulong lang kita sa Kinausap ko po yung kasama ko, si Russell, na sabi ko, 500 din binigay ko doon. Tapos sabi niya, ako din 500 eh. Doon parang nagtintig yung tenga ni Ivan. Parang narinig niya na wala siyang ambag. Sabi ko, binayaran namin. Pera? Tapos yung namin. Tapos sabi niya sa akin, anong problema mo sa akin, ngayon mo ko subukan. Tapos bigla niyang binaling yung maoy niya kay Dexter. Dagdag ng isa pa nilang kasama na si Russell, si Ivan daw ang naunang maghamon ng away. Tumanong ako din, siyempre po gaganti yun. Tsaka napagitna po ako dalawa. Doon na po ako tinatamaan ng mga suntok nila. Naisipan ko din medyo dumistansya na. Naanon din po ako, pati ngayon may bukol pa ako. Sa pag-iikot ng resibo para makakala pa ng mga ebidensya, nakakuha kami ng ilang pang mga CCTV footage sa paligid ng resto bar. Sa mga video, makikita kung paano dinuro-duro at tinutulak ni Ivan si Dexter. Nang ipapanood ng ina ni Dexter ang CCTV video na unang beses nilang makikita, hindi na niya napigilan ang kanyang mga emosyon. Hayop ka. Oh, na itong demonyo na to. Oh, hindi pa lasing si kuya mo eh. Hindi pa nga eh, no? Nagsasalita ba dyan si kuya eh? Sabi ni kuya, lasing ka lang. Lasing nga. Sabi na itong ng Ivan, sige bukas di ako lasing. Si kuya Binantaan mo. niya pa. Sa gitna ng video, mag-alas 3 ng madaling araw, sinimulan ng bugbugin ni Ivan si Dexter. Nagtulungan, ma'am. Hinayaan lang nila mabugbog yung anak ko, ma'am. Ito ang mga kuha ng CCTV mula sa ibang anggulo na nakuha ng resibo kung saan malinaw na nakunan ang sinapit ng biktima. Mapapansin dito, umatras po ang biktima matapos ang suntok ng suspect. Sa kanyang pag-atras, bigla po siyang bumagsak ng malakas at pumalo ang ulo. Mula noon, hindi na siya kumilos. Suntok ba o aksidente? Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Dexter Espedido? Sa isang cellphone video na ibinahagi ng isang testigo, makikita si Dexter na nakabulagta at hindi na gumagalaw. Dalhin nyo na sa ospital yan, boy. Hindi na po namin alam kung paano nila sinakay sa trike. Kung diniretso ba nila o binugbog pa ulit nila. Ayon kay Tino, hindi raw totoo na hinayaan lang niya ang kaibigan. Habang sinusubukan daw niyang dalhin na sa ospital si Dexter, bigla na lang daw bumatche si Ivan. Nilapitan ko po yung kaibigan ko. Parang nawala na po siya ng malay. Tumawag na po kami ng tricycle. Si Ivan po sumakay na ng jeep papuntang south. Alas 3 ng madaling araw, isinugod na nina Charles at Russell si Dexter sa isang medical clinic. Nahanap ng resibo ang tricycle driver na nagkatid sa grupo. Paglapit ko po, sinampa ko po sa tricycle. Pagsampa po namin, dalhin mo na lang sa Alabang Med. Doon mo na lang dalhin para malapit lang. Pero nang malamang kailangang may maiwan na isang bantay, dito na raw umatras ang dalawa. Sabi po ng nurse na pwede po may maiwan pong isa. Ang sabi po sa akin ng isang lalaki,
Kuya, baka ikaw na lang pwedeng bantayan yan. Sabi ko, hindi po pwede kasi gagarahin na po ako eh. Madaling araw na. Ayon sa payag na inilabas ng Alabang Medical Center, hindi na raw tumutugon si Dexter nang dalhin sa kanila. Agad din nilang napansin ang head trauma, kaya't ipinayo raw nila na ilipat siya sa isang tertiary hospital na may neurosurgeon. Hindi raw kasi nila kayang tugunan ang ganitong klase ng kaso. At dahil wala raw gustong maiwan sa clinic para mapasuri si Dexter, 10 minuto bago mag-alas 4 ng umaga, nakuhanan ang dalawa na bitbit ang walang malay na si Dexter papasok ng isang motel. Ayon sa kapatid ni Dexter, dito na siya iniwan ng duguan at hindi na halos gumagalaw. Makalipas ang higit 5 oras, iniradyo na raw ng motel sa barangay ang lalaking natutulog sa kanilang lobby. Responde daw sa motel. Nilasing daw doon. Nang respondihan ng barangay, dito palang naisugod si Dexter sa ospital ng Muntinlupa. Nakita nila na yung tao is parang tulog, yung parang usual na lasing, and then gumagalaw, nagkakamot. Mga past 7 po yun. Past 9, tumawag ulit yung motel. Dinala na po ng rescue at ng motel staff sa Osmond. Kinaumagahan ng September 2, nakatanggap ng tawag ang ina ni Dexter na si Josephine. Ibinalita ng ospital ng Muntinlupa na ang kanyang anak, kritikal at nag-aagaw buhay. Kamay niya, binigpit talaga yung kamay ko nga. Binipisil yung kamay ko. Kung sige, laban na. Nanay, alam mo ba yung anak mo? Kung nangyayari? May dugo na po ang kanyang utak, sabi niya. Tapos yung dibdib niya po, nagbibiling na po siya, lumalabas na po sa bungangan yung sobrang daming dugo. Ang bangungot na nararanasan ni Josephine tuluyan ang naging isang masamang balita bandang alas 10 ng gabi. Ang anak niyang si Dexter Espinido tuluyan ng binawian ng buhay. Kasi sakit talaga. Gusto ko po mabigyan ng ano po, siya yung anak ko, wow. Ayon sa death certificate ni Dexter, brain herniation syndrome ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa doktor, ang pagkabagok ni Dexter daw ang dahilan nito. Kung malaki yung bleed ng pagkabagok na yun, naiipit yung ibang parts ng brain niya, nagkakos ng herniation na tinatawag. No? Kung hindi natin siya maaagapan, yung ibang parts ng brain natin na responsible for, halimbawa, paghinga, pwede siya maapektuhan na pwedeng ikamatay ng pasyente. Habang nakaburol ang kanyang labi, hindi tumigil ang kanyang nangungulilang kapatid na aksyonan ng sinapit ni Dexter. September 6, pumunta ng Muntinlupa PNP ang dalawa sa mga huling nakasama ng biktima. Gabi ng September 1, sina Tino at Russell. Pinalis mo yung Ivan. Oo. Ano, di ka ano doon? Ikaw yung tropa ka niya, di ba? Kaibigan mo siya? Anong gagawin mo sa kaibigan mo? Kanya ka bang kaibigan? Ano ginawa ko? Tinakbo ko ng hospital. Tinakbo ko. Anong ginagawa ng kuya ko tumakbo to mag-isa? Ang ikinagagalit ni Yahweh, imbis na dalhin sa ospital, iniwan pa raw ng dalawa si Dexter sa isang motel. Pero, katwiran naman ni Tino, pinagpahinga lang daw muna nila si Dexter. Ba't kailangan mo i-check-in kuya ko? Kasi doon ko gusto pagpahingahin nga. Nag-respond sa akin, tas sumuka. Lasing kasi uminom. Kaya nga dinala sa hospital kasi nakita. Ba't nilabas sa ospital? Wala mababantay kami. Di ba? Hindi niyo binantayan na ako concern mo din sa kuya ko. Wala namang nangyayaring ganun kung walang nanakit. Ang main point doon, mayroong nanakit. Nakawala kaya nasuntok talaga. Ito na nga yung maawat doon. Oh. Ang laki kasi ni Ivan eh. Sa gitna ng kanilang paghaharap sa police station, ang pangalan ni Ivan ang paulit-ulit na binabanggit ni Tino na itinuturong kailangang managot para sa nangyari dahil siya ang nakitang huling sumuntok. Kasama ang barangay police ng barangay Poblasyon, sinubukan ng resibo. Nakanapin si Ivan para makuha ang kanyang panig. Ivan, wala na yan, pre. Saan umupan? Pero pagdating sa bahay ni Ivan, ayon sa caretaker ng paupahan at mga kapitbahay, nakakandado raw ang bahay na inuupahan at wala na rito ang buong pamilya nito. Wala na yan dito eh. Hindi na nauwi rito? Wala na sila. Parang ngayon nga tayo umalis kahapon eh. Ang Muntinlupa PNP naman, determinadong sapakan ng kaso si Ivan na kitang-kita sa mga CCTV na makailang beses sumuntok kay Dexter. Tutulungan namin sila hanggang sa makuha natin ang lahat ng sapat na ebidensya, maisampa ito sa prosecutor's office at tanggapin nila para maging kaso at umakyat sa korte. Para naman po, although namatay na ang ating biktima, makuha pa rin niya ang hustisya. September 9, sinamakan ng resibo ang kaibigan ng biktima na si Yahweh sa prosecutor's office. Nagsampa na sila ng kasong homicide laban kay Ivan. Kung sakaling mahuli at mapatunayang nagkasala,
Nakakarap siya sa 12 hanggang 20 taong pagkakakulong. Naipasa na po namin yung kaso at nakapagpanumpa na po ako sa piskal. Sobrang laki po talaga ng tulong ng resibo, ma'am. Mula po nung umpisa na wala kaming kaalam-alam, kayo po yung sumama sa amin na puntahan po yung mga pinangyarihan ng lugar, yung pwedeng makausap, and lahat ng CCTV nakuha. Sobrang laking tulong po, nagpapasalamat po ako sa GMA sa resibo. Maraming salamat po mula sa pamilya ko.